Lalaki ng mga okra nila. Pero usually, nagkakaroon ng dilaw-dilaw. Yan. Epekto rin yan na ano, yung sa lupa din. Kapag hindi masyado maganda yung lupa mo. O kaya may mga insekto din. Madaming reason eh. Yung chlorosis. Ito, ang ganda. Pwede na siya i-sandwich. Kulang-kulang naman to. Ito okay na okay. Ito naman yung ano, animal farm ng Cubs Indang, Star Farm. Meron tayong lamb. Meron din tayong goat. Yan. Yan, ang laki nila. Okra. Tapos ito naman yung akin. So nilagyan ko siya ng pang ano sa araw. Kasi itong pwesto ko, sobrang tirik na tirik yung araw. Kaya nilagyan ko siya ng ganito. Ang ginamit natin na pang stand is yung PE hose. Kasi na-bend siya. Tapos matibay. Tapos ang akin is puro okra lang. Kasi nga, may work ako. Hindi ako masyadong nakakapunta para magdilig. Kaya ang okra kasi is gustong-gusto niya yung init. Gustong-gusto niya mainit at okay lang kahit na hindi mo siya lagi nadidiligan. Basta kada week is nadidiligan mo siya. Okay lang sa kanya. Hindi siya agad nagtatampo o nagwi-wilt. Hindi siya nagwi-wilt agad. Kaya okay siya itanim sa mga mainit. Yan. Tapos itong hose. Yan. Tapos mayroon tayong galon dito. Para kung sakali magadilig. May source siya ng tubig. Kahit patak-patak lang. Aabot siya ng hanggang kinabukasan. Ilang hours siya. Bago maubos. So kahit di tayo nakakapunta kahit 2 araw. Nakakakuha pa rin siya ng tubig kahit patak-patak lang. Yan. Ito naman yung mga na-late mag-laboratory. So late din yung grades nila. Yan. Iba-iba klase ng paraan ng pag-mulching. Ayan, ikot-ikot niya yung tawag dito. Yan, ito. Ikot-ikot niya yan para halimbawa pag lumaki na yung lettuce is hindi siya kalat. At makatayo pa rin. Yan.